Hi guys! Welcome back to our channel. Natal Boys is here. Ako muna sa ngayon guys. For today's video, maggagawa tayo ng reaction video. Ito ay sa Goosebumps Top 5. So, reaction video muna tayo kasi hindi tayo makalabas para makapag-explore tsaka makapag-mukbang sa cemetery kasi nag-uulan guys. So, start na to guys. Let's go! Ang mga videong inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Intro pa lang no guys, no, kay Goosebumps no. Tataas talaga yung balahibo mo. Asleep. Si Amy Rivas ay isang ina na may 2 anak. Madalas ay siya ang naiiwan kasama ng mga bata, lalo Hirap maging nanay yun. Dalawa pa yung ano niya. Dalawa pa yung baby niya. Siya lang mag-isa no. na sa gabi habang nasa trabaho ang asawa niya. Sa kanyang account, ang madalas niyang content ay silang tatlong mag-iina at ipinapakita niya ang mga struggles kung paano niya patulugin ang 2 anak nila sa gabi. Basta ang kadalasan sa mga videos niya ay about motherhood. Pero noong June 15, alas 2 ng madaling araw, tulog na ang mga bata at tulog na din si Amy. Nakakatakot pag walang kasamang ibang matanda sa bahay. Puro bata lang. Nang i-check niya ang CCTV kinabukasan, eto ang kanyang nakita. Gumalaw yung unan. Baka natin. Parang may anino doon sa gilid. Tapos, gumalaw yung unan. Hindi ka may ano doon, may malaking daga lang. Habang natutulog ang mag-iina, may makikita kang maliit na anino na parang usok lang ang dumaan sa ulunan nila. At sumuot sa ilalim ng unan. Makikita mo din sa video na parang nahatak ng kaunti ang punda ng unan sa itaas, ganun din ang punda ng unang gamit nila. Matapos nun ay bigla na lang umangat ang unan sa kaliwa. Grabe kung sa'yo mangyari to, kasi ikaw lang mag-isa sa bahay. Nila at baka tamakbo ka na palabas. Nang mag-pan ang camera sa gawin ng unan na yun, wala ka namang makikitang gumalaw nito. Ilang beses na nga siyang nag-post ng video na wala ang asawa niya at tanging silang 3 lang ng mga bata ang magkakasama sa kwarto. However, ang videong napanood nyo ay ang unang beses na may kababalaghan silang nakunan. Hindi kayang malaking daga lang, nausod niya lang. Hindi kasi kita yung pinakagilid eh. Kasi malay mo anino lang yun doon sa may gilid. Anino ng daga o kaya ng hayop, no? Hindi natin alam. Kung ano man ang itim na usok ay hindi na nakita pang muli sa camera. So, what do you think happened here? Is it a clear case of a ghost starting to hunt a family, or is it something else? Paulit-ulit na nga daw niyang Nakakatakot. panood ng video pero wala pa din siyang makuhang sagot sa Ang dilim dun sa parting yun, no? Yung parte ng parang kwarto. Ito. Ang dilim dito sa parting to. nangyari. At bukod dito, nawala na nga daw ang peace of mind niya at hindi na mawala ang pangamba sa kanya dahil sa nakita niya. Walking on the sea. Walking on the sea. Nagbabakasyon ang pamilya ni Kimi sa islang napapalibutan ng dagat. Fresh na fresh, no? Sa umaga ay ine-enjoy lang nila ang mga tanawin at gano'n na din ang mapalapit sa mga isda. Sa gabi naman ay nakaupo sila sa pampang habang nakaharap sa dagat. Habang sila ay masayang nagkukwentuhan, may napansin silang kakaiba sa gitna ng malawak na dagat.
Nang videohan ni Kimi kung ano, ito ang kanilang nakita. Ito ba yun? Ito ba yun? Parang may nakatayo nga. Ay, inyo naglalak ako. Ang daw. Oo nga, Pilipino. Baka nasa surfing yan. Ano? Kama yun doon kanina. Buraan mo. Imuda nga nihon. Lakaw niyo. Bagan aniho na. Oo, wala na. Buraan na. Nang i-zoom in ni Kimi ang camera, Parang nagsa-surfing lang naman ata. Pero wala namang alon eh. Di ba kasi yung surfing, paandar lang yan kapag naalon. medyo may kalayuan na mula sa pampang ay makikita mo ang isang itim na figura ng tao ang naglalakad sa tubig. Ang pagtatakang tanong ni Kimi ay bakit hindi ito lumulubog sa dagat kung tao nga ito. Ngunit bukod nga doon, mas malaking kababalaghan sa kanila ang sumunod na nangyari. Dahil habang nakikita mo ang itim na figura na naglalakad, isang sandali lang ay bigla na lang itong naglaho na parang bula. Sa video, malinaw mong makikita na sa simula ay naglalakad pa sa dagat ang itim na anino hanggang sa nagmistula na nga itong parang usok. Alam niyo, parang ano yan? Kasi di ba yung curvature ng Earth? Di ba? Basta yun yun. Lang. At saka ito nawala na lang kahit pasin. Hindi pati blur na dito, bandang side na to. Blur na. Baka hindi lang niya lang nakuhaan. Susundan nila ito ng camera. Pero kung totoong naglalakad yun sa tubig, magbe-beach ka pa ba? Baka mamaya paglangoy mo, nandun na yun sa harap mo. No? May multo nga ba sa Shokoy yan. na napuntahan Shokoy. nila? O hindi kaya ay nahirapan ng i-track ng camera ang naglalakad dahil na din sa madilim Oo, kasi blur na dito eh. Madilim na yung part nung pinakadulo ng video niya. na background. Ikaw na ang magpasya. The Cousin. The Cousin. Sa may Magpinsan to, guys. Magpinsan. link video na ito ni Stubay na uploaded noon pang October 2020. Magkasama siya at ang pinsan niyang nagtatrabaho sa subway sa Atchison, Kansas. Ang kanilang bayan ay Masakit ba magpa-piercing sa ilong, guys? Dito. Tsaka dito. Sakit kaya yan. pinaniniwala ang isa sa pinaka-haunted na lugar sa Amerika. Isang beses, nakatuwaan niyang videohan ang pinsan niya sa trabaho. Ngunit nang panoorin nila ang video, kinilabutan sila sa nakita nila. Oo, anong meron? Oh, shit! May tao sa loob ng trash bin? Nakita mo ba yun? Sa Tao talaga yun, no? Tao. pagdaan ng pinsan niya, tignan ang basurahan sa likod niya. Makikita mo ang isang maputlang mukha na may nanlilisik na mata ang nakatingin sa kanya. Mapapansin mo na pumikit pa nga ang mga mata nito at kapansin-pansin din ang paggalaw nito sa loob ng basurahan. At nang maglakad ang pinsan niya patungo sa kanya, bahagya mo pang makikita ang parte ng mukha nito at tila Tao yun, guys. Tao. ba nakamasid pa din ito sa kanila. Dahil 6 na taon na ang nakalipas nang may upload ni Stubay ang video, mahirap tiyakin kung totoong nakunan niya nga ito o baka ginamitan niya lang ito ng matinding editing o hindi kaya ay AI generation. Ganun pa man, marami sa mga nakapanood ng video niya ay kinalabutan din sa nakita nila. So, ano sa tingin niyo? Multo o clever editing lang? Got pulled. Nagulat ako sa yung pusa ka eh. May pusa? No. Sa videong ito na shinare ni Gilbert Oñate sa kanyang social media account, makikita mo ang lalaking nakaitim ang nag-aayos ng sofa o hindi kaya kama sa loob ng kwarto. Makikita mo rin ang isa niyang kasama na natutulog sa couch at ang isa pa niyang kasama na pumunta sa kabilang kwarto. Tahimik at halos hindi nga sila nagkikibuan. Pilipinas ba to? Pilipinas.
Nang umupo ang lalaki para ayusin ang ilalim ng kama, tignan ang susunod na mangyayari. Oh, nadulas lang ah. Nadulas ba? Oo, parang may humila. Matapos na ilagay ng lalaki ang mga gamit niya sa lamesa, tumalungko na siya para ipagpatuloy ang ginagawa niya. Matapos niyang hawakan ang frame ng kama, makikita mo na parang may humatak na lang sa dalawang paa niya. I don't think na dumulas lang ang mga paa niya sa sahig. Dahil Parang nadulas lang naman. kung titignan, nakaangkla pa ang kaliwang paa niya at medyo may distansya ang ginawang paghatak sa kanya. Sa lakas nga ng pagkakahatak ay napahawak pa nga siya sa sahig. Matapos nun ay kapansin-pansin din na natakot siya sa nangyari dahil mabilis siyang napatingin sa likod niya. Napatingin din siya sa taong Hinila o nadulas? Tingin nyo. Parang nadulas lang eh, no? tutulog sa sofa at nang mapansin niyang walang ibang pwedeng gumawa nun sa kanya, ay mabilis na din itong lumabas ng bahay. Meron kayang naninirahan sa bahay na hindi nila Tingin ko nadulas lang. Nadulas lang. Syunga siya. nakikita. Ito ba ay kaso ng paranormal o maaaring dumulas lang ang paa niya sa sahig? Ikaw na ang humusga. Gusto mo siya nagkaganyan din ako. Collide. Call Nagtatrabaho si Madeline Jade bilang isang healthcare worker o certified nursing assistant sa isang hospital na meron ding hospice care. Kadalasan nga ng mga pasyente niya ay mga matatandang hindi na kayang alagaan ang sarili Nakakatakot yan. Kundi sa Pilipinas, di ba, ang tawag yan, home for the aged ba ang tawag? dahil sa edad nito o hindi kaya ay dahil sa kanilang sakit tulad ng dementia. Sa videong ito, dinadocument lang daw niya ang nangyayari para ipakita sa asawa niya pag-uwi niya. Nagtatrabaho siya ng night shift at ilang oras na nga lang daw ay matatapos na ang 12 oras na trabaho. Night shift. For some reason, ikatlong beses nang nagbubukas ng call light sa isang kwarto. Ang call light ay ang button na ginagamit ng mga pasyente kapag may kailangan silang tulong. Kapag yun umilaw, tapos walang pasyente doon sa room, takbo malala. However, sa kwartong yun, wala namang pasyente o residente ng mga oras na yun. Ngunit kahit ganoon, kailangan niya pa din puntahan to para patayin ang call light. At habang ginagawa niya to, ito ang sumunod na nangyari. Alright. This is for documentation. Proof to show my babe when I get home. This is the third time. See that bathroom light going off? This is the third time. Third time? Ibig sabihin, ang kulit ng multo na yun. In my 12-hour shift. Mind you. Mind you. Empty room. I'm so fucking scared right now. I swear to God, though. Kahit sino naman matatakot pagka ganyan. Alam mo walang tao, tapos magla-light. No one wanted to come down with me, fucking assholes. Oh, hell no. I'm so scared to go in there. I gotta ask my coworker to watch me. Kay, watch me go in this room, please. I don't want to go in there by myself. I'm scared. Watch me go in there, okay? Oh, this old lady. Nobody. I know, but watch me, because I'm scared. Ain't nobody in here. Call light's up there.
Baka na nag-grounded lang. Sira na yung wiring ng call light nila. Sa kanyang takot ay nagtawag pa siya ng ibang katrabaho niya na Kahit sino naman pag natakot call a friend talaga panoorin lang siya habang nasa loob ng kwarto. Kami nga kaya kami, apat kaming nag-explore kasi takot kaming mag-solo-solo. Kakatakot. Malamang ay may iba na din siyang nararanasang kakaiba noon kaya ganun na lang din ang kanyang takot. Nang puntahan niya ang loob ng banyo at ang tabi ng kama niya ay wala naman siyang ibang nakita. Pero ang hindi niya alam, bago pa siya pumunta papalapit sa kama, may nahagip na palang boses ang camera niya. Ain't nobody in here. Ain't nobody in here. Bago niya sabihin ang salitang Help me daw. "Ain't nobody in here," maririnig mo ang isang disembodied voice na sinabing, "Help me." Is it just a coincidence o ito ay boses ng dating pasyente sa kwarto na yun? Kung ganoon, eto ba ay ang kaluluwa na may gawa din ng pag-ilaw ng call light at nang hihingi pa din ng tulong sa kanya? May mga nagsasabing may electrical problem lang sa call button. Pero papaano mo ipapaliwanag ang boses na Oo, tama. Yung boses na lang. Wiring. Tapos may boses. My hihingi God. ng tulong? Katulad ng dati mga ka-goosebumps, ikaw na ang magpasya. Ikaw na ang bahalang Kayo guys, papasukin nyo ba yun pag gano'n? humusga. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais Last na kang pala yun. ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories@gmail.com. Yan, kung meron kami mga nagparamdam sa inyo, mga kabubalaghan, sa inyo kay Goosebumps. At maraming salamat Goosebumps sa video mo ngayon. At yun lang, hanggang dito lang guys, ang ating video, ang ating reaction video kay Goosebumps Top 5. Hindi pa tayo makapag-explore kaya reaction video muna tayo. So maraming salamat sa panonood nyo guys. Keep safe, ingat kayong lahat.